By the way, sino po naniniwala na maraming mga tao parang naging normal na part ng daily routine nila yung laging merong aalalahanin o laging may inaalala sa buhay. Napansin niyo yun? May mga tao na parang naging normal na sa kanila yon na every time na lang doon sa bawat araw ng kanilang buhay, parang laging merong inaalala. Aalalahanin yung kung ano yung iuulam. Sino rito ganito yung mga nanay sa bahay? Alalahanin kung ano yung paano yung ibabaon ng mga anak. Laging inaalala yung mga gagamitin para doon sa kanila. Sino rito nag-alala doon sa mga dadamitin o doon sa mga isusuot bago pumasok o bago pumunta sa church? Alam niyo po, maraming mga tao, lalo na mga babae, napansin nyo, sa dami ng mga damit, pagdating ng linggo, parang walang maisuot. Napansin niyo yan? Maraming mga tao mula doon sa mga pinakasimpleng alalahanin sa buhay hanggang doon sa mga pinakakomplikadong alalahanin sa buhay. Napansin niyo? Again, maraming mga bagay na pag tinignan mo, parang mga simpleng bagay lang na alalahanin sa buhay, pero may mga pagkakataon na parang napaka-complex yung mga alalahanin natin sa buhay. And aside from simple and complex na mga alalahanin sa buhay, may mga tao, they fear for things that out of their control. Napansin niyo yan? May mga bagay na hindi lang pala yung mga simpleng mga bagay sa buhay yung inaalala natin, hindi lang pala yung mga komplikado, may mga bagay din pala na beyond our control na mga alalahanin sa buhay ang maraming tao. Totoo po ba sa ayon sa gusto mo? Meron naman talagang mga bagay na beyond your control na mga alalahanin sa buhay. Out of control na mga alalahanin. Minsan, inaalala mo kung babalik pa ba yung asawa mo na sumakabilang bahay. Minsan, inaalala mo kung paano ka gagaling doon sa yung stage 4 cancer. Inaalala mo kung matatapos pa ba yung grabing pagluloko ng asawa mo. Those are things that beyond our control. Totoo mo ba? Mga bagay na kahit na anong gawin mo, pag tiningnan mo, wala sa iyo yung control kung paano maaayos. Wala sa iyo yung control kung paano siya maisesettle. Alam niyo po, maraming mga tao balot ng alalahanin sa buhay. Balot ng mga kababagan sa buhay. At maraming tao, maraming balot ng takot sa buhay. Pero ano nga ba sinasabi ng Biblia? Pag tinignan natin, ano ba yung gustong ipaunawa sa atin ng Biblia pagdating doon sa usapin ng takot o ng fear, na ano ba yung mga kaakibat nito? Alam niyo po, what the Bible says or teach us in the matter of fear, number 1, you are simply punishing your life by living constantly in fear. Sino po naniniwala? Wala ka namang ibang pinarurusahan kundi sarili mo dun sa mga panahon na punong-puno ka ng takot. Totoo mo ba yan? Wala namang ibang nahirapan dun sa panahon na takot ka, kundi ikaw rin naman eh. Alam niyo po, sino naniniwala? Sarili mo lang pinarurusahan mo pag hinahayaan mo mapuno ka ng takot dun sa mga bayarin mo, dun sa mga problema mo sa pera. Sino po rito na problema na sa pera? Yung iba ang yaman hindi naman problema sa pera. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon at the same time, sino aminado, dun sa mga point na punong-puno ka ng takot, dun sa mga bayarin mo, punong-puno ka ng takot, dun sa problema mo sa pera, wala ka namang ibang naparusahan kundi sarili mo eh. Totoo ba yan? Alam niyo po, sino aminado, sarili mo lang din naman ang pinarurusahan mo kapag napupuno ka ng takot dun sa mga pangarap mo, dun sa pag-aaral mo, dun sa mga estudyante natin, dun sa mga kabataan. Alam niyo po, wala namang ibang napaparusahan ka kundi sarili mo. Kapag napupuno ka ng takot kung makakatapos ka ba, kung maaabot mo ba yung mga pangarap mo, and at the same time, alam niyo po, sarili lang din natin ang ating pinarurusahan kapag napupuno tayo ng takot, hinahayaan mo mapuno ka ng takot doon sa iyong business, sa iyong career, kung ano na mangyayari doon sa hanap buhay mo, kung ano na kahihinat na ng business mo, maging doon sa ating kalusugan. Alam niyo po, sarili lang din natin ang pinarurusahan natin pag hinahayaan mo mapuno ka ng takot sa kalalagayan o sitwasyon ng sakit na meron ka.
You punish yourself by living in fear that cause sleepless night. Sino po aminado? Madalas doon sa mga panahon na punong-puno ka ng takot, hindi ka nakatulog. Alam niyo po, may mga sandali, hindi ka na makatulog dahil sa problema mo sa pera. May mga pagkakataon na sa halip mapalapit, alam niyo po, napapalayo ka pa doon sa pangarap mo, doon sa pagkumpleto ng iyong pag-aaral kapag napupuno ka lang ng takot sa puso mo. At may mga sandali na sa halip umayos yung business mo, yung trabaho mo, tila lalo ka pang nagkaka-struggle kapag napupuno ka lang ng takot. Gayon din naman, may mga sandali na sa halip na lumakas ka, sumigla ka, lalo ka pang nagkakasakit kapag napupuno ka ng takot sa iyong kalusugan o sa sitwasyon ng iyong kalusugan. Kaya nga, sa patuloy na pag-entertain mo doon sa pagkatakot sa maraming aspeto ng buhay, sarili mo lang yung pinarurusahan mo. Totoo mo ba yan? Hindi ka makatulog, kakaisip mo sa problema mo, hindi sa halip mapalapit ka sa pangarap mo, lalo ka pang napapalayo, sa halip mapaayos ang business mo, yung trabaho mo, parang lalong nagkakaproblema, at sa halip na lumakas ka, lalo ka pang nanghihina dahil sa kaiisip mo doon sa sakit mo. Where in fact, ang sabi doon sa Psalm 91, verses 3 and 4, sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng maninilo at sa nakamamatay na salot, kanyang tatapakan o tatakpan ka ng mga bagwis niya at manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. What does it mean? Una, instead of dwelling into your fear, dwell in His presence and promises. Alam niyo po, sino naniniwala, mas makakabuti sa iyo yung sa halip na sa takot ka magbabad, sa presensya ng Diyos, sa presence ng Diyos, at doon sa pangako ng Diyos, doon kang magbabad. Why? Because God's presence and God's promises are both place of refuge for those who seek protection and help. Meaning, sa panahong nakakatakot yung sitwasyon sa kabuhayan mo, pwede mong takbuhan ng Diyos at ang mga pangako niya. Totoo po ba yan? Doon sa mga panahon na nakakatakot ang nangyayari doon sa iyong pangarap, sa iyong pag-aaral, pwede mong takbuhan ang Diyos at ang kanyang mga pangako. Doon sa mga panahon na nakakatakot ang nangyayari sa iyong business, sa iyong career, pwede mong takbuhan ng Diyos at ang kanyang mga pangako. At doon sa mga panahon na nakakatakot na yung sitwasyon ng kalusugan mo, pwede mo rin takbuhan ng Diyos at yung kanyang mga pangako. Alam niyo po, again, ano tinuturo nito? It may never change your situation instantly, but it may change your heart's direction instantly. Maaaring hindi nito baguhin agad-agad yung sitwasyon na meron ka, pero yung direksyon ng puso mo, agad-agad babaguhin ito. Mula doon sa puno ng takot, mapupuno ka ng pag-asa. Mula doon sa puno ng takot, mapupuno ka ng positibong pagtanaw sa buhay mo. It may never change your situation instantly, but it may change your perspective instantly. Mabubuhay yung pag-asa sa puso mo na unti-unti tinatanggal ng takot. Magbabalik yung liwanag sa puso mo na unti-unti pinadidilim ng takot. At sisibol uli ang kapayapaan sa puso mo na unti-unti tinatanggal ng takot. Alam niyo po, ang daming ginagawa ng takot sa buhay natin. Totoo po ba yun? Nawawala yung sigla sa buhay mo. Nawawala yung liwanag sa pagtanaw mo sa buhay. Nawawala yung positibong pagtanaw mo sa buhay. Kapag hinahayaan mo na ang buhay mo nababalot ng takot, nakababad ka dun sa takot, alam niyo po, ang dami niyang negatibong ginagawa sa buhay mo. Alam niyo po, kung meron mang isang bagay na dapat unang-unang nagiging reaction natin pag dumarating yung point na talaga namang nakakatakot na yung sitwasyon mo, walang iba kundi yung
pumunta ka agad sa presensya ng Diyos. Pumunta ka agad sa pangako ng Diyos. Ikalawa, instead of trying to fight alone, fight under God's protective care and faithfulness. Sino po naniniwala? Hindi naman talaga nauubusan ng laban ng buhay. Totoo po ba yun? Baka nga bago ka pumunta rito, meron kang naging laban sa usapin ng pera sa buhay mo eh. Baka nga bago ka pumunta rito, o doon sa mga nakaraang araw ng buhay mo, punong-puno ka ng laban doon sa iyong pangarap, sa iyong pag-aaral, punong-puno ka ng laban doon sa iyong business. Sino po rito yung mga nagbi-business? Na madalas ang kalaban yung mga hindi nagbabayad. Napansin niyo yan? Alam niyo po, baka bago ka dumating dito, punong-puno ka ng laban doon sa kalusugan mo. Alam niyo po, sometimes, may mga laban tayo sa buhay na hindi man natin ginugusto, pero pinayagan ng Diyos. And this is something na hindi mo dapat na katakutan kasi hinahayaan ng Diyos madalas yung mga pangyayaring ito for something good reason na minsan ang Diyos lang nakakaalam bakit niya pinayagan. Kaya nga dapat hindi tayo, sa halip matakot ka, sa halip na pilitin mong lumaban mag-isa, lumaban ka kasama ang Diyos, kasama yung pangako ng Diyos, kasama yung proteksyon at yung katapatan ng Diyos. Alam niyo po, kung meron mang pinakamabisang armas na panlaban sa nakakatakot na laban sa buhay, sa pera, hindi yung galing mo sa pera eh. Kung hindi yung covering ng Diyos sa'yo habang lumalabang ka. Alam niyo po, kung meron mang pinakamabisang armas na panlaban sa nakakatakot na laban sa iyong pangarap, sa iyong pag-aaral, hindi naman yung talino mo eh. Hindi naman yung galing mo eh. Kung hindi yung covering ng Diyos habang lumalaban ka para sa pangarap mo, habang lumalaban ka para sa pag-aaral mo. At kung meron mang pinakamabisang panlaban, armas, para sa laban na meron ka, para sa iyong business, para sa iyong career. Hindi naman yung galing mo sa iyong business at career, kung hindi yung covering ng Diyos habang lumalaban ka para sa iyong business. At doon sa mga may sakit, tandaan niyo po, hindi naman ang pinakamabisang armas o panlaban para doon sa nakakatakot, matinding laban mo sa iyong sakit, hindi naman yung galing mo, hindi naman yung pera mo, kung hindi yung covering ng Diyos habang lumalabang ka sa sakit na meron ka. Iyon yung ibig sabihin dito ng Psalm, nung sabihin niya na ang Diyos yung magiging tagapagtanggol natin, ang Diyos ang magiging baluti natin o refuge natin sa ating buhay. Alam niyo po, sino naniniwala? Kung meron mang pinakamapapalad na tao, ito yung mga tao na habang may laban sa buhay, umaasa sa covering ng Diyos. Umaasa sa proteksyon ng Diyos. Alam niyo po, mauubos ang lahat ng galing mo sa laban sa buhay. Pero kahit kailan, hindi mauubos ang galing ng Diyos na pagko-cover sa iyo. Ang galing ng Diyos na proteksyonan ka sa lahat ng laban na meron ka sa buhay mo. Alam niyo po, kaya nga sobrang importante yung tanong na sa panahon bang may nakakatakot kang laban sa buhay, nagpapakover ka ba sa Diyos? Sa panahon bang sobrang nakakatakot yung sitwasyon ng kabuhayan mo, kanino ka ba nagpapakover? Sa Diyos ba o sa Bombay? Kanino ka ba nagpapakover sa panahong nakakatakot ang laban sa iyong pag-aaral, sa iyong sa iyong pangarap, sa iyong business, sa iyong sakit? Kanino ka ba nagpapakover? And another thing, alam niyo po, isang bagay pa na dapat maunawaan natin pagdating sa usapin ng takot regarding dito sa ating pong pinag-uusapan, how you think determine the shape of your life and of your future. Sino po aminado? Madalas kung paano mo tinitingnan ang buhay mo, doon tumutungo ang buhay mo eh. Totoo ba yan? Madalas kung paano mo tinitingnan ang buhay mo, iyon yung tinutunguhan ng buhay mo. Yun ang nagiging kayarian ng buhay mo at yun ang nagiging kwento ng buhay mo. Pansinin nyo,
Ang sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flow from it. Ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. What does it mean? Una, guard your heart for it may determine the destiny of your journey. Sino po naniniwala? Pag ang laman ng lagi ng puso mo, hindi ka nayayaman, mas malamang kesa nga yumaman ka, maghirap ka. Totoo po ba yan? Pag ang laman ng puso mo, lagi kang hindi magkakapera, hindi ka nga magkakapera. Alam niyo po, pag ang laman ng puso mo lagi, hindi ka makakatapos, hindi maaabot ang mga pangarap mo, hindi mo nga maaabot ang mga pangarap mo. Pag ang laman ng puso mo, malulugi ka, hindi ka pa nagsisimula sa business mo, hindi ka nga magtatagumpay sa business mo. Pag ang laman ng puso mo, hindi ka nagagaling, kahit na kagaano pa kagaling yung mga gamot at mga doktor, hindi ka nga gagaling. Alam niyo po, kung papaano ka mag-isip, madalas, ito yung nagdi-determine, ito yung nagsishape ng direksyon ng buhay na meron ka. Ano gustong ituro dito sa atin ng Panginoon? Alam niyo po, napaka-importante na lagi nating binabantayan ang ating puso. Alam niyo po, but on the other side, tingnan niyo naman, hindi naman basta iisipin mo lang at mangyayari na yung isang bagay. No, hindi ganun yon. Na parang kahit wala kang gawin, mangyayari na yon. No, hindi naman yon ang ibig sabihin dito na Solomon, yung heart sa Hebrew, ang sabi doon, lev, in this context, hindi lang basta emotion, but the center of volition o yung pagpapasya, intellect, and conscience. So, ibig sabihin, pag ang puso mo ay puno ng takot, may impact ito sa magiging pagpapasya mo sa buhay. Pag ang puso mo ay puno ng takot, may impact ito sa mga magiging pagpili mo sa buhay. At pag ang puso mo ay puno ng takot, may impact ito sa mga magiging kilos mo sa buhay mo. Ganon kalaki ang kinalaman ng takot sa mga desisyon, sa mga pagpili, sa mga magiging pakiramdam at kilos ng isang tao. Alam niyo po, kaya nga yung end result ng kabuhayan mo, bunga siya kung papaano, kung ano, o kung paano mo, kung ano yung pinupuno mo sa puso mo. Ibig sabihin, kung ano ang kabuhayan mo, ito yung pinuno mo sa puso mo. Kung yung end result ng pag-aaral mo, ng business mo, ng karir mo, ng kalusugan mo, lahat yan, end result ng kung ano yung pinuno mo sa puso mo. Kaya gano'n na lang ang paalala ng Panginoon na bantayan natin yung ating mga puso. Ikalawa, guard your heart means you set boundaries on what you will allow to enter and speak to your life. Hindi lang bantayan ang puso mo dahil ito yung magdi-determine, mag-shape ng direksyon ng buhay mo, kung hindi, pwedeng ito rin yung paalala ng Diyos para kung ano lang yung dapat mong pinapapasok, kung ano lang yung dapat mong dinideklara sa buhay mo. Alam niyo po, sino naniniwala, importante na may boundaries ka kung ano lang yung hahayaan mo pumasok sa buhay mo. Alam niyo po, importante na may boundaries ka kung ano lang yung mga dinideklara sa buhay mo. What does it mean? Any negative declaration sa buhay mo, itaboy mo kaagad. Do not let to enter to your finances. Alam niyo po, kapag kami mga taong nagdideklara sa iyo sa buhay mo na hindi ka na makakaahon sa hirap, dapat kina-cast out mo na kaagad, pinalalayas mo na kaagad yung espiritu na yon sa buhay mo. Alam niyo po, dapat marunong tayong mag-set ng boundaries dun sa mga pinapapasok at sa mga dinideklara sa buhay natin.
Alam niyo po, kung may mga taong nagdideklara sa iyo na hindi ka na makakatapos, hindi mo na maaabot ang mga pangarap mo, dapat pinalalayas mo na kagad yung ganong klase ng espiritu and at the same time ng tao sa buhay mo. Ganon din naman, pagdating sa usapin ng iyong business, pagdating sa usapin ng iyong career, pagdating sa usapin ng iyong sakit, pag may mga tao na ang dinideklara, hindi ka nagagaling, dapat kinakas out mo na kagad, nilalagyan mo na kagad ng harang, kasi, tandaan nyo po, hindi pwede na ikaw mismo pinapayagan mo yung mga negatibong bagay sa buhay mo. Inaalaw mo na pumasok sa iyo, inaalaw mo na ideklara sa buhay mo. Kaya nga doon sa mga magulang, lalo na sa mga magulang, dapat kung meron ka mang laging dinideklara sa buhay ng anak mo, ito yung mga bagay na positibo, ito yung mga bagay na may kinalaman sa salita ng Diyos, mga bagay na huhubog ng magandang buhay nila at hindi sisira sa kanila. Alam niyo po, hindi dapat ikaw yung nagdideklara na wala kang mararating sa buhay sa mga anak mo. No. Dapat positibo yung dinideklara mo, biblikal yung dinideklara mo sa anak mo. Hindi dapat ikaw yung nagdideklara na walang mararating yung anak mo, na hindi maaabot yung mga pangarap. Hindi dapat ikaw yung nagdideklara sa mga mahal mo sa buhay na hindi nagagaling. Alam niyo po, laging bantayan ang puso. Laging mag-set ng boundaries kung ano lang yung papapasukin, kung ano lang yung idideklara sa buhay ng mga mahal sa buhay. Alam niyo po, pag ang puso mo, tandaan niyo po, napasok ng takot, buong buhay mo pwedeng maapektuhan. So, bantayan lagi ang puso, lalo na kung paano mag-isip. For it will shape your life and your future. Hindi lang yung buhay mo sa ngayon maging dun sa hinaharap, ito rin yung huhubog kung paano ka mag-isip. Kaya dapat hindi hinahayaan na napupuno ng takot ang puso para sa maraming areas ng buhay. Another thing, instead of letting fear dominate your journey, let trust dominate your journey. Alam niyo po, sino naniniwala sa panahong sobrang nakakatakot ang sitwasyon mo, mas mabuting magtiwala sa Diyos? Totoo po ba yan? Yung hindi ka lang tumakbo sa presensya ng Diyos, yung hindi ka lang tumakbo sa pangako ng Diyos, kung hindi higit sa lahat, magtiwala ka sa Diyos. Sino po naniniwala? Sa panahong walang-wala ka, sa halip matakot, mas mabuting magtiwala ka sa kayang gawin ng Diyos. Totoo po ba yan? Sa panahong walang-wala ka, sa halip na punuin mo ng takot ang buhay mo, ang puso mo, kung papaano na kayo, mas mabuting magtiwala ka na merong kayang gawin ng Diyos sa kabuhayan mo. Sa panahong tila hindi mo na maaabot yung mga pangarap mo, sa panahong tila hindi ka na makakatapos, mas mabuting magtiwala ka sa kayang gawin ng Diyos sa pangarap mo, sa pag-aaral mo. Sa panahong tila hindi na makakaahon ang iyong business, ang iyong career, mas mabuting magtiwala ka sa Diyos sa kayang gawin ng Diyos sa business mo at sa iyong career. Sa panahong tila hindi ka nagagaling, mas mabuting magtiwala ka sa kayang gawin ng Diyos sa iyong sakit. At maging sa marriage ng maraming mga tao, sa mga couple, sa panahong tila hindi na aayos pa yung marriage mo, mas mabuting magtiwala ka sa Panginoon, sa kayang gawin ng Diyos sa area na yun ng buhay mo. Pansinin nyo, ang sabi doon sa Mark chapter 9:23, Jesus tells a desperate father, if you can, all things are possible for one who believes. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. What does it mean? Una, your belief can open a wider gates of turning your impossibility to possibility. Alam niyo po, on the context of this particular verse, si Lord, nagbitaw siya ng pangako na dahil doon sa pananampalataya mo, yung imposible sa tao, sa kapangyarihan ng Diyos, gagawin niyang posible. Meaning, kahit imposible sa tingin ng tao,
na makaahon ng kabuhayan mo dahil naniniwala ka at naniwala ka sa kakayanan ng Diyos, makakaahon ka sa hirap. Kahit imposible sa paningin ng tao na maabot mo yung mga pangarap mo, makatapos ka pa. Dahil naniwala ka sa Diyos, maaabot mo yung mga pangarap mo at makakatapos ka. Kahit imposible sa paningin ng tao na tila uunlad ang negosyo mo, ang karir mo, dahil naniwala ka sa Diyos, pauunlarin ng Diyos ang negosyo mo, ang iyong karir. Kahit imposible pa sa tingin ng tao na gumaling ka, pero dahil naniwala ka sa kayang gawin ng Diyos, gagaling ka sa sakit mo kahit stage 4 cancer pa yan. Kahit na tila ang layo-layo na sa katotohanan na magkakabalikan pa kayong mag-asawa dahil naniwala ka sa Diyos, magkakabalikan kayo. Sino po rito naaalala ang kwento sa Biblia tungkol kay Lazarus? Ito rin yung panahon kung saan ang Panginoon nasulat yung pinakamaigsing verse sa Biblia. Ang sabi doon, Jesus wept. Alam niyo po, ang Panginoon, bakit siya nalungkot? Bakit siya naiyak? Dahil ba doon sa namatay yung kanyang kaibigan? No. Naiyak siya dahil sobrang galit doon sa nangyayari at sa ginagawa ng kaaway, ng kasalanan sa tao. Na dahil doon sa kasalanan, alam niyo po, napupuno ang tao ng kabigatan, kalungkutan, yung mga kapatid ni Lazarus, punong-puno ng kabigatan. Na supposed to be dapat wala naman talaga yung kamatayan. Pero dahil sa kasalanan, dumating yon. Alam niyo po, pagdating sa usapin ng takot, kung meron man tayong dapat laging panghawakan, yung pangako ng Panginoon, na dahil doon sa pananampalataya mo sa Kanya, even yung impossible, kayang gawing posible ng Diyos. Ikalawa, most of the time, your dead end was simply the starting point of God's miraculous act. Totoo ba? Minsan, yung akala mo katapusan mo na, simula pa lang pala ito ng kamanghamanghang pagkilos ng Diyos. Pansinin niyo, yung sinabi dito sa John chapter 11 verse 40, Jesus tells Martha, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko na sa iyo, kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Yung God's glory na sinasabi po rito, yung divine power, authority ng Diyos on this particular passage, ito yung muling pagkabuhay ni Lazarus. Doon sa tingin ni Martha, tila wala ng pag-asa, pero pinakita ni Lord kung ano kayang gawin sa point ng buhay mo na parang wala ng pag-asa. What's the point? Sa panahong tila dead end na ang kwento ng kabuhayan mo, kayang magsimula ng bagong kwento ng Diyos sa kabuhayan mo. Totoo po ba yan? Sa panahong tila dead end na yung kwento ng iyong pangarap, pag-aaral, pero pwedeng iyong pala yung starting point ng Diyos para gumawa ng bagong kwento sa pangarap mo at sa pag-aaral mo. Sa panahong ang tingin mo, parang ito na yung dead end ng iyong business, ng iyong career. Pwedeng ito pala yung starting point ng Diyos para gumawa ng bagong kwento sa business mo at sa career mo. Sa panahong tingin mo, dead end na ito ng kwento ng iyong kalusugan, papalapit ka na sa Panginoon, magkikita na kayo ng Panginoon, pero pwedeng ito rin yung starting point para gumawa ng bagong kwento ang Diyos para sa kagalingan mo. At the same time, sa panahong ang tingin mo parang dead end na to ng iyong marriage, pwedeng dito sa point na ito magsimula, maging starting point pala ito ng Diyos para sa bagong kwento ng iyong marriage. Another thing, on the matter of fear, on a biblical aspect, surrender what you cannot control
in your journey. Totoo ba? Ayon sa gusto mo, again, darating yung point na may papayagan si Lord sa journey mo na beyond your control. Sino po dito aminado? Naranasan na yon. May mga pangyayari sa buhay niya na pinayagan ng Diyos, pero beyond your control, yung sitwasyon na meron ka, na hindi mo alam kung paano mabibigyang solusyon. Alam niyo po, sometimes, sino aminado, gustong-gusto mong maayos yung kabuhayan mo, ang problema yung sitwasyon na meron ng kabuhayan mo beyond your control. Yung kailangan mo o yung kailangan mong halaga beyond dun sa kakayanan mo, yung kailangan mong pambayad beyond dun sa kakayanan mo. Sino rito na-experience na yon? Yung ang laki ng kailangan mo pero walang-wala kang hawak na pera. Alam niyo po, yun yung natutuwa ako dito sa binigay ng Panginoon ng mga members ng church. Napakayayaman. Hindi na mo problema. Pag tinanong mo kung naranasan na ba yung problema na beyond doon sa kanilang control, yung problema sa pera, kami lang po ba nakakaranas ng ganon? Alam niyo po, sino rito, sometimes, gustong-gusto mong maayos yung trabaho, yung takbo ng business mo. Ang problema, yung sitwasyon na meron ng business mo, yung trabaho mo beyond your control. Yung antindi ng kompetisyon, yung mga kasama mo sa trabaho, parang mga tagapagmana ng kumpanya. Di ba? Parang napakahirap ng ganong sitwasyon na kahit gusto mong umayos, pero yung mga tao sa paligid mo ayaw umayos. Napansin niyo yan? Sino po aminado? Sometimes gustong-gusto mong makatapos ka ng pag-aaral, pero ang problema, yung sitwasyong meron ka, yun yung beyond your control. Yung bang pangkain nyo lang, kulang pa yung pera na meron ng mga magulang mo. Yung panggamot lang na magulang mo, kulang pa sa pamilya nyo. At sino po aminado? Sometimes gustong-gusto mong gumaling ka na, ang problema yung sitwasyon ng sakit mo beyond your control. Yung wala pang gamot na naiimbento sa sakit mo. Yung nasa huling stage ka na. At ito po ang totoo. Lahat ng pangyayari sa buhay ng tao na beyond sa kanyang control, nagdadala to ng lungkot sa buhay ng isang tao. Totoo po ba yan? Nagdadala to ng bigat sa puso ng isang tao. Nagdadala to ng takot sa puso ng isang tao. Kaya nga ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Sino po naniniwala? Si Lord, may malasakit sa kabuhayan mo. Sino naniniwala? Si Lord, may malasakit sa iyong mga pangarap, sa pag-aaral mo. At sino naniniwala? Si Lord, may malasakit sa business mo, sa trabaho mo, sa sakit mo, and even sa iyong marriage. Alam niyo po, lalo na doon sa mga gustong paalalahanan yung mga couple na hindi naging maganda ang takbo ng kanilang journey sa marriage. Alam niyo po, pinagmamalasakitan ka ng Diyos. Maaaring hindi mo man nakikita sa ngayon, pero later on, makikita mo yung malasakit ng Diyos sa marriage mo. Alam niyo po, again, yung sa aming kwento ni Ate Jess, talagang ito po ay isang patotoo na malasakit ng Diyos. Kahit nga sa panaginip niya ngayon, nababalikan pa niya yung nangyayari. One time, sabi niya, napanaginipan kita ng isang araw. Kailan ba yun? Matagal siyang, nagising siya, mga 7:30 na ng umaga. Ang tagal na niyang for the first time, ganun lang siya. Yun lang yung araw na nagising siya ng ganun katagal. Sabi, ang ganda pala ng, ang ganda siguro ng panaginip mo, kaya ang tagal mong nakatulog. Tinanong namin kung ano na panaginipan niya. Sinundo daw ako ng anak ko at dinala ko sa abroad. So, naisip ko, baka si Pom yun kasi baka tuloy na, nag-asawa na sila ng kanyang fiancé, pumunta na ng Amerika. Hindi pala si Pom. Hindi rin si Beth. Naisip ko, baka si Beth nag-asawa na rin ng Apam, pero hindi naman. Lalong hindi naman si ate kasi
parang walang connection para pupunta ng abroad eh. So napaisip ako, sino yon? Sabi niya, lalaki, anak na lalaki. Parang nagulat ako, wala naman ako anak na lalaki. Sabi niya, may dumating daw ako na anak na lalaki. At sinama ako sa abroad. So pinayagan naman daw niya. So, ano ang pinapakita nito? Alam niyo po, although may mga rough road sa ating journey, kahit sa marriage natin, pero yung malasakit ng Diyos, alam niyo po, mayroong totoong malasakit ang Diyos na kaya niyang iparanas sa iyo. Kaya nga yung sabi niya dito sa 1 Peter, sabi niya, ilagak niyo lang sa Panginoon yung mga alalahanin niyo kasi nagmamalasakit ang Diyos sa inyo. Alam niyo po, again, sa panahong nakakatakot yung mga nangyayari sa buhay mo, huwag mong kalilimutan yung malasakit ng Diyos. Just learn to surrender sa kamay ng Diyos. Lahat-lahat sa buhay mo na ang Diyos lang ang kayang mag-ayos. Just learn to surrender sa kamay ng Diyos. Lahat-lahat sa buhay mo na Diyos lang yung kayang bumago. And learn to surrender lahat-lahat sa buhay mo na Diyos lang ang kayang gumamot. Maaaring yung sitwasyon ng kabuhayan mo ngayon beyond your control. So learn to surrender before God. Kasi kung hindi mo man yan nakayang baguhin, hindi mo man yan nakayang gamutin, kayang baguhin yan ng Diyos. Kayang baguhin yan ng Diyos, kayang gamutin yan ng Diyos, kayang ayusin yan ng Diyos. Kung yung sitwasyon ng pag-aaral mo ngayon, ng pangarap mo ngayon, beyond your control, learn to surrender before God. Kasi kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon ng pangarap mo. Yung sitwasyon ng pag-aaral mo, kayang baguhin yan ng Diyos. Kung ang sitwasyon na meron sa buhay mo, sa iyong karir, sa iyong business, beyond your control, learn to surrender before God. Kasi kayang gamutin niya ng Diyos. Kayang baguhin niya ng Diyos. Kung ang sitwasyon ng iyong marriage, beyond your control, learn to surrender unto the hands of the Lord. Yung hindi mo na kayang baguhin, yung hindi mo na kayang ayusin, yung hindi mo na kayang gamutin, kayang gamutin niya ng Diyos. Even your terminal cancer. Ano mang sakit na meron ka ngayon, learn to surrender unto the hands of the Lord. Hindi man nagamot siya ng gamot, ng doktor, maniwala ka. May kayang gawin ng Diyos sa sakit mo. In all areas of your life that beyond your control, learn to surrender. May malasakit ang Diyos. Pinagmamalasakit ng Diyos. Ano ang mahirap na pinagdaraanan ng buhay mo? So dito ko po gustong tapusin ang mensahe ng Panginoon. Maaaring yung iba nabasa din tong article na to regarding doon sa buhay na meron ng isang giraffe. Ito po, pag may bagyo, yung mga giraffe, hindi sila sumisilong, hindi rin sila nagtatabi-tabi para makaiwas sa tama ng kidlat. Ano pinapaalala nito? Sa lahat ng panahon, ang pag-angat sa buhay laging may cost. Sometimes, yung cause, yung klase ng bagyo sa buhay na meron ka, parang ikaw lang yung tinatamaan pero yung iba hindi. Napansin niyo? Minsan mapapatanong ka sa Panginoon, Lord, bakit parang yung iba naman, ang ganda-ganda naman ng kanilang sitwasyon ng kabuhayan. Kami maayos naman, mabuti naman sa kapwa, sa Diyos. Bakit parang hindi umaangat ang kabuhayan? Sometimes may mga bagyo sa buhay na parang ikaw lang yung tinatamaan. Napansin nyo? Sometimes mapapatanong ka, Lord, bakit yung iba naabot na yung pangarap pero ako hindi ko pa naabot yung pangarap ko? Sometimes may mga bagyo sa business na parang ikaw lang yung tinamaan. May mga bagyo sa karir na parang ikaw lang yung tinamaan.
Sometimes, may mga bagyo sa iyong kalusugan na parang ikaw lang yung tinamaan. Na yung iba, may bisyo, hindi maganda ginagawa sa buhay, walang sakit. Bakit ikaw na parang wala ka namang bisyo, pinayagan ng Diyos na magkasakit ka? Sometimes may mga bagyo sa relasyon, sa marriage, na parang ikaw lang yung tinamaan. Na mapapatanong ka sa Panginoon, Lord, bakit sila ganon? Ang ganda-ganda ng kanilang takbo ng marriage, samantalang kami, bakit pinayagan mo na dumaan sa pagsubok? Alam niyo po, sometimes, may nararating tayo sa buhay na dinadala ka naman sa matinding pagsubok at masakit na pagsubok. Napansin niyo yan? Minsan umangat nga yung buhay mo pero antindi naman ang naging cost. Sometimes, yung elevation sa buhay, sobrang mahal ang cost. But what important is, sa panahon ng tindi ng bagyo sa kabuhayan mo, sa business mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral, sa pangarap, sa marriage, at sa health mo, tandaan mo, hindi mo kailangang matakot. Hindi mo kailangang mawala ng pag-asa. Maniwala ka. Kilala ni Lord ang kakayanan mo. Magtiwala ka, magsuko ka sa kamay ng Diyos, sa kayang gawin ng Diyos. Tandaan mo, as what Romans chapter 8, verse 32 says, if God did not spare His own Son, but gave Him up for us all, He will freely and graciously give us all things. Kung ang sarili niyang anak hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Tandaan niyo po, maaaring pera lang yung problema mo. Maaaring ang problema mo, ang may pinagdaraanan ngayon sa buhay na meron ka, yung career mo, yung business mo, yung pangarap mo, yung marriage mo, yung sakit mo. Pero ang Lord, ang Diyos Ama, binigay nga niya ang ating Panginoong Jesus eh. Hindi nga niya pinagkait eh. How much more yung solusyon sa pera mo? O problema sa pera mo? How much more yung solusyon sa pangarap mo? Sa pag-aaral mo? How much more yung solusyon sa iyong business? How much more yung solusyon sa iyong marriage at sa iyong sakit na meron ka ngayon? Kung hindi nga niya pinagkait ang Panginoong Jesus sa atin, hindi kaya niya ibigay yung solusyon sa problemang meron ka ngayon. So church, again, there are some areas ng ating buhay, there are some point ng ating buhay, hinayaan ng Diyos yung mga beyond our control na sitwasyon. And what you need to do is learn to surrender before God. Whatever you need to surrender. This morning, maniwala ka, this is not just an ordinary morning, this is not just an ordinary Sunday of your life. This is a special moment where you can surrender before God. Whatever you need to surrender. Hindi man ito alam ng ibang tao sa paligid mo. But again, kilala ka ng Diyos eh. Alam ng Diyos yung laman ng puso mo. At alam ng Diyos yung sinasabi ng puso mo na, Lord, hindi ko na talaga kaya to. Ikaw lang ang may kaya.